everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Nandito pa rin ang inyong Mama Mia and syempre, maraming salamat dahil nandito ka pa rin at pinapakinggan itong ating channel. Syempre, sinusuportahan. Maraming thank you talaga sa lahat ng ating mga subscribers as of recording this video. Meron na po tayong 66,988 subscribers. Maraming salamat po sa inyo dahil kahit paunti-unti ay dumadami pa rin tayo. Thank you so much talaga sa walang sawa ninyong pagsuporta. And syempre, andito tayo ngayon for the part 2 sa storya ni Grace na nabitin tayong lahat yesterday. Yesterday, nabitin tayo sa kanyang storya pero ngayon, atin na po yang dudugtungan. Pero bago ang lahat, nako, hello muna ako sa ilan sa mga inyo. O sa mga hindi mababati dito sa first part, baka nandun kayo sa end part of this video, okay? Dalawang beses tayong babati. Hi kay Clarinel Miguel, kay Jeanette Mariano, Daguplo Evelyn Gloria Havillonar, maraming salamat. Alcora Ukit, Isabel Rose, Ami Ibanez, Faye Flores, ayun, hello din kay Alda Amascual, ayun, kay Margie Flores, Edmond Espina, maraming salamat sa pakikinig, and hello din po sa lahat ng ating mga tagapakinig all over the world, all over the world tayo. Syempre, dahil medyo konti na po ang ating intro, sa extra na po tayo babawi. Yes po. Eto na, hindi na natin patatagalin pa. At atin na pong dudugtungan ng kwento ni Grace dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Hindi ko na po narinig ang lahat ng mga sinabi ni Steph sa akin, Mama Mia. Para po akong nabingi. Hindi na rin siya nagtagal pa sa bahay at umuwi na rin siya right after niyang maguho ang aking mundo. Hindi rin po siya nagmukhang mayabang o maarte sa akin. In fact, she looked really hurt. Para bang iiyak na siya anumang sandali. Hindi ko po alam, Mama Mia, kung papaano ko po i-handle yung balitang narinig ko. I was in a state of disbelief, anger, pain, and shame. Paano ba ako naloko ng lalaking pinagkatiwalaan ko ng buong buhay ko sa loob ng 2 taon? Paano kaya naitago ni Steph sa akin ang katotohanan na halos araw-araw naman kaming magkasama simula nung magkakilala kami dahil nga sa meeting namin tungkol sa kasal kuno naming 2 ni Chris. How can someone like Steph agree to being just number 2? Papaano siyang pumapayag na pangalawa lamang siya sa puso ng lalaking minamahal din pala niya? Mama Mia, hindi ko talaga makita sa itsura at aura ni Steph na papayag siyang maging pangalawa o maging kabit. At ano yung sinabi niya sa akin? I am Chris's girlfriend? Hindi was. So sila pang 2 ni Chris. Hindi sila nagkahiwalay. Magkarelasyon pa rin sila habang magkarelasyon kaming 2 at ikakasal pa. Mama Mia, ang dami kong mga tanong noon sa isipan ko na alam kong si Chris lamang ang makakasagot ng lahat. Kaya naman pinuntahan ko siya sa bahay nila. Sa panlabas na anyo, si Chris ay parang isang lalaking binunot mula sa isang magazine. Napaka-perfect niyang boyfriend. Parang walang tinatago. Yung cellphone niya, walang passcode. Kung isusurprise mo siya, nandun siya sa kung saan siya sinabi niyang nandun. And hindi mo talaga mapagdududahan ang kanyang mga kilos. Yes, Mama Mia, it's not just tanga talaga ako, hindi po ako tanga. Isa po akong babaeng mapagmatsyag sa paligid ko. Kaya naman hindi ko lubos sa kalain na napaglalangan at naloko rin pala ako ni Chris. Hi, can we talk? Sabi ko nung pagbuksan niya ako ng pinto. Of course.
Bakit? Anong meron? How? Chris, paano mo nagagawang tignan ako sa aking mga mata tapos sabihin sa akin ang mga kasinungalingan mo? Hindi sumagot si Chris, Mama Mia. Ano, hindi ka makasagot? Nag-iisip ka pa kung anong kasinungalingan na sinabi mo sa akin ang nalaman ko? Sige, hahayaan kitang manghula. Grace, if this is about the dance, it's a surprise. Chris, this is not about the wedding. Bakit kailangan mong lokohin ako? Bakit kailangan mong magsinungaling na pinsan mo si Steph? Mama Mia, doon ay parang tumakas ang dugo ni Chris mula sa kaniyang mukha. Namutla talaga siya nung marinig niya ang mga tanong ko. Ilang saglit pa ay medyo nakabawi na rin siya sa kaniyang pagkabigla. Pagkatapos in-explain niya sa akin kung bakit kailangan niyang magsinungaling. Sabi niya, Steph was his ex-girlfriend from 2 years ago. And the only reason daw na pinakilala ni Steph sa akin ang kaniyang sarili bilang pinsan niya ay para raw hindi ako ma-insecure. Kasi involved raw si Steph as supplier sa wedding namin na ex pala niya. Hindi niya lang daw alam na makeke-ride lang din pala si Steph sa sinabi niyang kasinungalingan. Dahil lang daw ginusto ni Steph na maging ka-close sa akin. Mama Mia, naiintindihan ko naman ang point niya. Naiintindihan ko naman na syempre kung nalaman ko sa umpisa pa lang na may relasyon silang dalawa ni Steph ay hindi talaga ako papayag na maging kasali siya sa kasal naming dalawa. Pero hindi naman niya kailangang magsinungaling sa akin ng ganon. At kayo pang dalawa? Tanong ko. Ni Steph? God, no. Sinabi ko na sa'yo, we broke up 2 years ago. Bago pa lang ako pumorma sa'yo. Sa ngayon, ikaw na lang talaga, Grace. Always. Mama Mia, between Steph and Chris, I trust Chris. He is the love of my life, and si Steph nakilala ko lang for just over 2 weeks. Kaya naman kinalimutan ko na lang ang kasinungalingang yun. Inisip ko na lang na lahat naman tayo ay merong mga white lies sa ating mga sarili at sa ating mga mahal sa buhay. It's just one lie after all. The rest of the days flew by, and before we know it, dumating na ang araw ng aming kasal. Mama Mia, garden wedding po ang naganap sa amin dahil hindi po Katolik si Chris. It was scheduled at 1 p.m. So nandun kami early pa lamang para mag-ready na sa kinakailangang pictorial at video shoot. Meron akong separate car kasi bawal raw na magkasama kami ni Chris sa iisang kotse. Gusto ko sanang kasama ko ang parents ko sa sasakyan, Mama Mia, pero ang sabi ng organizer, hindi daw po pwede. Kasama daw ang mga parents at pamilya ko doon sa van ng mga bridesmaid. Pagdating ko sa venue, Mama Mia, ay nagulat na lamang ako dahil walang sumalubong sa akin tapos napakatahimik pa ng lugar. Hindi mo aakalaing kasal yung pinuntahan ko. Sinabi ko pa, baka nga mali lang kami ng entrance na pinasukan. Kasi yung lugar na yon, yung venue na yon ay napakarami pong pwedeng daanan. Naglakad na sana ako pabalik ng sasakyan para sabihan yung driver na sa kabilang side kami pumasok. Nang biglang may tumigil na taxi sa harapan ko at bumaba mula roon ang parents ko. Ma? Pa? Bakit nagtataksi lang kayo? Grace. Tawag sa akin ng mama ko. Pero hindi niya natuloy ang kanyang sasabihin kasi may isang sasakyan na namang dumating at bumaba roon ang boss kong si Mr. Y.
Grace, get in. Ma'am, sir, please. Sakay din kayo. Sir, mali po ba ang venue na napuntahan natin? No, Grace. Hindi ito ang venue. No one is coming. Chris is not coming. Mama Mia! Halos hindi ako makahinga noon sa mga narinig ko mula kay Mr. Y. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Hindi ko maintindihan at hindi ko ma-remember kung bakit ganun ang nangyari. After noon ay namalayan ko na lamang na nakabalik na kami sa hotel kung saan nagsistay si Mr. Y. Kung meron pa sigurong sobra sa tulala, yun siguro ang naramdaman ko nung mga panahon na yun. Kami lang ni Mr. Y at ang parents ko ang nandoon sa room, Mama Mia. Sumunod naman ang mga kapatid ko. Hindi ko alam kung papaano ba iproseso ang mga nalaman ko nung araw na yon. Grace, naiintindihan mo ba kung anong mga nangyayari? Tanong ni Mr. Y sa akin. Hindi ako sigurado, sir. Hindi ko alam. Mama Mia! Nagtanong pala si Mr. Y at dun niya nalaman na ang kanyang kapatid pala ang pumilit kay Chris para makipagrelasyon sa akin. Para raw makuha ang tiwala ng kanyang tito. Pagkatapos, ang mama din daw ni Chris ang nag-push sa kanya para mag-propose sa akin. At ang sabi nito ay ipapa-annul na lang daw ang kasal namin later on kapag tapos na ang usapan tungkol sa mana at mga ari-arian ni Mr. Y. Ginawa niya raw lahat yun, Mama Mia. Kahit sa kabila ng kaalaman niya na Chris loved Steph deeply. Na si Chris talaga at si Steph ang nagmamahalan. Ginawa iyon ng kanyang mama para ma-secure ang mana mula kay Mr. Y. So ang nangyari, Mama Mia, pinaghiwalay niya si Steph at si Chris. At nag-promise siya sa mga ito na after a while, kapag tapos na ang usapan sa mana ay pwede nang magkabalikan ng dalawa. Win-win situation pala siya para kay Chris. Makukuha na niya ang mana, makukuha din niya ang babaeng mahal niya. So hindi ko rin talaga siya masisisi kung bakit siya pumayag sa plano ng kanyang ina. Pero siguro, Mama Mia, may nagbago sa master plan ng mag-ina. Kasi hindi pa naman talaga finalize ang pagtitake over ni Chris sa mga ari-arian ni Mr. Y. Although, Mama Mia, may iilan na ring mga papeles na napirmahan si Mr. Y. Pero hindi pa po napoproklama si Chris at hindi pa niya alam ang tungkol sa mga pinirmahan na mga papeles ng tito niya. So if ang plano nila ay inheritance, bakit hindi nila itinuloy ang pagpapakasal hanggang sa maging kanila na ang mga ginugusto nilang kayamanan? Yun ang hindi ko maintindihan, Mama Mia. Bakit hindi itinuloy ni Chris ang pagpapakasal at bakit walang kasal na nangyari kung talagang ang habol nila ay ang kayamanan ni Mr. Y? Pero nagpasalamat na lang talaga ako ng malaki. At least hindi kami nakasal ni Chris. Oo, masakit ang mga pinagdaanan ko. Masakit na ginamit ako. Pero wala na sigurong masasakit pa, Mama Mia, kung naikasal talaga kaming dalawa. Napakagaling magplano ng kapatid ni Mr. Y na mama ni Chris. Wala naman talagang pinlanong kasal. Mama Mia, ang binibigyan niya lang ng mga invitations ay yung mga kakilala ko lang. Para raw malaman ng mga relatives ko at ng mga kakilala ko na wala palang mangyayaring kasal. The wedding and the reception venue and even the suppliers
ay hindi naman pala talaga na book, Mama Mia. Pinasakay niya lang kaming lahat. At alam ni Steph and Chris ang lahat, Mama Mia. Mama Mia, kinausap pala at binayaran ng mama ni Chris ang kaniyang mga kakilalang coordinator para gumawa-gawa ng mga paperwork na kunwari ay confirmation para sa mga reservations ng kasal namin. When in fact, lahat pala ng pera na ginastos ni Mr. Y para sa kasal na yon ay ibinulsa niya. And it was a lot of money, Mama Mia. Kaya pala, yun pala ang rason kung bakit siya nag-i-insist na ayaw niya talaga ng intimate wedding. Na gusto niya talaga na siya ang maging punong abala sa pagpapaplano ng kasal. Dahil sabi niya may kilala raw siyang famous wedding coordinator. Sabi niya meron daw siyang mga kakilalang mga suppliers na mga magagaling. Hindi ko alam, Mama Mia. Hindi ko alam kung bakit may mga taong ganon. Nagagawa ng napakalaking effort at pagsisinungaling para lang saktan ng isang tao. And mind you, nagtagumpay siya. Hindi lamang ako nasaktan. Hindi lamang ako umiyak, kundi pakiramdam ko, Mama Mia, gumuho ang buong mundo ko. Pakiramdam ko ay wala na talagang magiging mas maayos pa sa buhay ko. Sir, ang laki talaga ng pasasalamat namin sa'yo dahil sa pagbigay mo kay Grace ng oportunidad para makapagtrabaho at umasenso. Alam naming hindi mo kasalanan. Pero hindi lang talaga namin mapigilang magtampo sa pamilya niyo. Kasi pinahiya nila o pinahiya ng pamilya niyo ang pamilya namin. Mahirap lang kami, sir, pero mga disente po kaming tao. Sabi ng mama ko na naiyak na rin nung mga panahon na yon. Ma'am, sir, patawarin niyo talaga ako at nangyari ito. Kung alam ko lang talaga, hindi ko na hinahayaan si Grace na mapahiya ng ganito at masaktan. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng mga gumawa nito, lahat ng nagpahiya kay Grace, lahat sila magbabayad ng malaki. Sir, hindi na kailangan. Kung ang ikakasaya nila ay ang pangmamaltrato, pangiinsulto sa aming pamilya, Diyos na lang ang bahala sa kanila. Ang hindi lang namin matanggap ay ang pagpapasakit nila kay Grace. Mabait ang anak namin pero sinaktan lang nila ng ganon. Iuuwi muna namin siya sa amin, sir, ha? Huwag na pa, sabi ko sa papa ko. Okay lang ako. Huwag niyo akong alalahanin. Sir, pwede bang bigyan niyo na lang ako ng 1 week na leave? Babalik agad ako sa trabaho after that. Aayusin ko na lang muna yung gulong ginawa ng kapatid mo at ng pamangkin mo sa amin. Aayusin ko muna sina mama at papa. Grace, I think you really need a break. How about magbakasyon tayong lahat? Yun sana ang ireregalo ko sa inyong dalawa ni Chris eh. Vacation package sa Boracay. Tayo na lang pumunta doon para makaalis man lang tayo dito sa syudad. And please, bago mo sabihin hindi mo kailangan yan, i-consider mo muna ng mabuti. Naisip ko rin, Mama Mia, na tama rin naman na mapalayo muna kami sa syudad dahil masyado pang magulo at alam kong marami pang chismis sa aming mga kamag-anakan. Kaya naman pumayag ako sa offer ni Mr. Y. Pumunta kami kasama ang pamilya ko sa Boracay. While nandoon kami, Mama Mia, pinatawag akong bigla ni Mr. Y sa kwarto niya dahil sabi niya may gusto raw siyang sabihin sa akin. Grace, I know na masyado pang magulo ang sitwasyon ngayon. Pero I have a preposition na gusto kong i-consider mo. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Pero the sooner that you make a decision, the better. Ito ang nasa isip ko, Grace. Gusto ko na magpakasal tayong dalawa. I know.
This may sound crazy after everything that happened. Pero ano bang mawawala sa atin kung magpakasal tayong dalawa? Kung papayag ka, within the few weeks, pwede tayong magpakasal sa Singapore. Ikaw ang magiging asawa ko at bilang legal kong benepisyaryo sa lahat ng mga ari-arian ko. I know na hindi mo pababayaan ang mga naipundar ko. And lahat ng ito, purely business lang. Mas makakampante ako kung ikaw ang hahawak ng mga pinaghirapan ko, Grace. Hindi ko gustong mapunta ito sa napakagahaman kong kapatid. Huwag kang mag-alala. If ever man na gusto mong magkaroon ng lalaki na gusto mong pakasalan, we can always file for divorce. You know, mas madali ang pagpa-file ng divorce dun sa Singapore lalo na kung may pera ka. Pwede kang maging malaya anytime at hindi kita oobligahin. Pero, sir, saan nanggaling to lahat ng planong to? Okay lang ba sa boyfriend mo? Huwag kang mag-alala sa boyfriend ko, he understands. Alam naman niya ang realidad naming dalawa. Hindi kami pwedeng magpakasal. And like me, pinagkakatiwalaan ka niya. Pinagkakatiwalaan niya na hindi mo aabusuhin ang kabaitan naming dalawa sa'yo. Mama Mia, dahil nga masakit na masakit pa sa akin ang lahat ng mga nangyari, ay pumayag ako agad sa proposal ni Mr. Y. Kahit ayaw ng mga magulang ko sa plano namin, Mama Mia, ang sabi nila, pinagkakatiwalaan raw nila ako sa magiging desisyon ko sa buhay ko. Kaya naman pagbalik namin ni Mr. Y sa Singapore ay nagpakasal kami kaagad. It was just an intimate wedding where 40 people lamang ang invited. Gusto ko sana na kaming dalawa lang ni Mr. Y, but then again, si Mr. Y ay meron naman pong mga colleague. Kaya dahil sa business, dahil sa negosyo, may mga pribadong ganap na hindi pwedeng manatiling pribado. Para legit na legit talaga tignan, Mama Mia, and para maiwasan namin ang mga akusasyon na nagpakasal lamang kami dahil sa business. Mr. Y and I need to play the part as lovers. And now, a married couple. Pumunta kami sa aming honeymoon kuno, pero kasama namin ang boyfriend niya at syempre silang dalawa ang magkasama sa iisang kwarto. Ginawa namin lahat ng mga tradisyon sa pagiging newly married couple. Syempre, sa labas lang yon, Mama Mia, para magmukhang totoo ang love affair naming dalawa. Para magmukhang kakilig-kilig ang love affair ko no ng secretary sa kanyang boss na nagkaroon ng happy ending. Ang dami-daming nagme-message sa amin na mga close friends and relatives na invited sana sa wedding naming dalawa ni Chris noon. Mama Mia, ako na lang ang nag-explain sa kanila na nag-runaway groom si Chris at hindi na ako nagbigay pa ng mga detalye. Alam kong pati rin sila, Mama Mia, ay natulala at syempre naguguluhan. Dahil a few weeks ago lang dapat ang kasal naming dalawa ni Chris pero ngayon ay ikinasal ako sa kanyang tito. Alam ko, marami silang haka-haka. Marami silang mga iniisip na hindi maganda pero hinayaan ko na lang kung anong magiging opinyon o konklusyon nila sa mga nangyari. Hindi na lang ako magsasalita para less talk, less mistake. Iilang tao lang ang nakakaalam sa totoo naming arrangement ni Mr. Y. Naging official na akong Mrs. Y, Mama Mia. And even though nothing has changed except for my name and my marital status, pakiramdam ko, Mama Mia, I am more grounded and focused than ever. Kahit pa nga mag-asawa na kaming dalawa ni Mr. Y, I am still his secretary. Ayokong maging isang trophy wife lamang ako. Pumayag ako sa kasal na ito to make sure, Mama Mia, na makaganti ako kahit papaano sa kapatid ni Mr. Y at sa kanyang pamangkin sa panloloko nila sa akin.
At bilang ganti ay hindi sila makakahawak sa mga pinaghirapang assets ni Mr. White. I'm even more surprised, Mama Mia, na hindi nila ako pinuntahan sa Singapore para pahiyain. After na hindi nangyari ang turnover ni Mr. Y sa kaniyang mga assets kay Chris. Hinanggal din siya sa trabaho, Mama Mia. He is no longer qualified to run the business. And also, ang last will and testament ni Mr. Y ay pinabago niya. Lahat ng mga ari-arian niya kung sakali mang may mangyari sa kanya ay sa akin mapupunta. That alone, Mama Mia, I know na nakaganti na ako sa mga gahaman at manlulokong mag-ina. Apparently, Mama Mia, hindi pala alam ni Chris at ni Steph ang mga nangyayari. Nagpakalayo-layo pala silang dalawa. Dahil mahal nila ang isa't isa, ay iniwan nila ang ina ni Chris. For 7 months, everything was going well. Until nakatanggap ako ng tawag galing sa mga magulang ko. Ang sabi nila, hinaharas daw sila ng kapatid ni Mr. White. Sinabihan daw sila ng kung ano-anong mga salita, gaya na lamang ng mga mandarambong, ng mga mukhang pera at nangungurakot kay Mr. White. Nag-e-eskandalo daw ito sa labas ng bahay namin at pinagsasasabi sa mga kakilala namin na kaya raw ako iniwan ng anak niya dahil nalaman daw nito na mukha lang akong pera. Honestly, Mama Mia, hindi naman talaga ako affected sa mga storyang ganyan. Wala naman akong pakialam dahil hindi naman ang mga taong may usap-usapan tungkol sa akin ang nagpapakain sa pamilya ko. Pero alam kong naaapektuhan ang buo kong pamilya, lalong-lalo na ang mga magulang ko. Galing pa naman sa sakit na cancer ang tatay ko, kaya ayokong ma-stress siya at baka bigla na lang bumalik ang sakit niya. Kaya naman, Mama Mia, pinalipat ko sila quietly para wala ng ingay at wala ng gulo. Matatanda na kasi ang mga magulang ko kaya okay na sa kanila na tumira sa probinsya. In our own privacy, Mama Mia, kaming dalawa ni Mr. Y ay meron kaming very unique relationship. Sa labas ay mag-asawa kami, pero sa loob ng bahay ay para kaming mag-ama and mag-best friends dalawa. We go out and have fun together. We watch movies, travel, and try different restaurants. Maganda at magaling din kasing makisama si Mr. Y at masaya rin siyang kausap. Mama Mia, yung mga nakakakilala sa amin ay hindi nahirapang maniwala na couple talaga kaming dalawa. Because we act like one. Pero ang love namin para sa isa't isa has always been platonic, hindi talaga romantic. Sa trabaho naman, we have always been professional. Sa opisina, siya ang boss ko at ako ang kanyang sekretarya. Ganyan namin minamanage ang aming personal na buhay at ang buhay namin sa trabaho. Mama Mia, 1 year after ng kasal namin ay bumisita bigla si Steph and si Chris sa amin sa bahay ni Mr. White. Masakit pa rin sa akin ang mga nangyari. Pero kailangan kong maging mabuting host at kailangan kong panindigan na naka-move on na ako. Kailangan kong panindigan sa harap ng tao na hindi na ako nasasaktan pa kay Chris, pero ang totoo, Mama Mia, masakit pa rin yon. Ang totoo, masakit na masakit sa puso ang maloko. Tapos eto pa, binisita ka pa ng taong nanloko sa'yo kasama pa talaga ang taong tunay niyang minamahal. Oh, anong sa atin, Chris and Steph? Look, I'll be honest with you guys. Hindi ako masayang nakita kayong dalawa. So para maging madali na itong pag-uusap natin, mas gusto kong maging honest kayo sa akin. Grace, I know wala akong karapatang sabihin sa iyo to. Panimula ni Steph. Pero kailangan ko lang talagang humingi ng sorry sa mga nagawa namin sa iyo. Gusto ko lang talagang makasama si Chris. And it was the only way.
Pero you have to know na ang konting panahon na naging magkaibigan tayong dalawa, para sa akin totoo yun. I really did enjoy spending time with you kahit na maikli lamang ang panahon na yun. Alam mo, Steph, kung talagang tinuring mo ko bilang isang kaibigan, sana hindi mo ko sinaktan. Aside from Chris's betrayal, alam mo ba kung anong mas nagpasakit sa akin? Niloko mo ko and I trusted you both. Yun lang ba ang gusto niyong sabihin? O may iba kayong pakay kay Adam? Si Adam, Mama Mia, ay si Mr. Y na asawa ko. Grace, actually, nandito kami hindi lang para hingin ang pagpapatawad mo. Gusto sana naming makipag-usap kay Tito. Hihingi sana kami ng financial help, sabi ni Chris. Yun naman pala talaga ang pakay nyo eh. Dapat dumiretso na kayo doon. Sige, sasabihin ko kay Adam na nandito kayo. Nandun lang siya sa may balcony at may tinatanggap na importanteng tawag. By the way, hindi ba dapat tita ang tawag mo sa akin, Chris? After all, asawa na ako ngayon ng tito mo. Pati rin ikaw, Steph, tita na rin ang itawag mo sa akin. Matapos kong sabihin yon ay umalis na ako para tawagin si Adam. Hindi na ako nakisali pa sa usapan nilang tatlo. Hindi pa ako nagpapatawad at hindi ko pa kayang magpatawad, Mama Mia. Kasi nung makita ko sila, para lang nabuhay ulit yung sakit na naramdaman ko dati. Ayoko pong maging vindictive, pero Mama Mia, alam kong may mga rason din sila kung bakit nila nagawa sa akin to. Kaya lang, nasaktan talaga ako ng totoo. Kaya kailangan ko ng oras para tanggapin ang mga nangyari. Kailangan ko rin ng oras para patawarin ang sarili ko dahil nagpaloko ko sa mga demonyong taong yon. After nilang makausap ang asawa ko ay umalis din sila kaagad. Look, Grace, I know hindi ka pa nakakapagpatawad sa kanila. Ako nga rin eh. Kailangan ko pang kontrolin ang sarili ko kanina para wag suntukin si Chris. Pero tito pa rin niya ako. Naawa ako sa problema nila ngayon ni Steph. Gusto nilang magsimula ng sarili nilang business pero kailangan talaga nila ng financial assistance. Gusto kong tulungan si Chris. Gusto kong bigyan siya ng chance na magsimula muli sa kanyang sarili. At syempre makawala na rin sa masamang impluwensya sa kanya ng kanyang nanay. Adam, o nga pala Mama Mia, first name basis na kami dahil mag-asawa na kami. Please wag kang mag-alala sa akin. Kung gusto mong tulungan sila, do it. Pera mo yan. Hindi mo kailangang isaalang-alang ang nararamdaman ko. Mama Mia, sinabi pala ni Chris kay Adam na may plano sila noon ng mama niya na ituloy sana ang kasal. Pero nung kasama raw ako ni Chris at nung nakita niya kung gaano ko siya kamahal, ay unti-unti raw siyang nakaramdam ng konsensya. Tapos naisip raw niya kung anong mangyayari sa akin kapag itinuloy niya ang pagpapakasal. Kaya naman nakiusap siya sa mama niya na makipaghiwalay na raw siya sa akin. Pero dahil tinitreatened ng mama niya si Chris, nakikitli nito ang sarili niyang buhay kung hindi susunod sa kanya ang kanyang anak, ay nakipag-compromise si Chris na hindi na lang daw niya ako sisiputin sa kasal. In his twisted sense of justice, sa tingin niya Mama Mia, it was less painful for me than being married to him only to find out later na ginamit lang pala ako. Mama Mia, parang ang gusto na lang noon ng mama ni Chris na pahiyain kaming dalawa ni Mr. Y sa aming mga kakilala. The night before the supposed wedding, nagtanan po si Chris at si Steph. Pumunta sila ng Maynila at dun sila nagstay. Ayaw na raw ni Chris, Mama Mia, na may malaman patungkol sa akin, sa mama niya at sa mga ari-arian ng tito niya.
Ang gusto niya lang talaga ay makasama si Steph dahil mahal na mahal niya ito at gusto niya na magsimula sila kahit na mahirap. Kaya naman Mama Mia, kahit sa mga pangyayari ay tinulungan pa rin ni Adam na makapag-impisa si Chris at si Steph ng kanilang negosyo. Parang naging investor si Adam, Mama Mia, sa kumpanyang nais itayo ni Chris. And as Adam's assistant, ako, kasama si Adam, ay kailangang makipagkita sa kanila a couple times a year para pag-usapan ng business. Sa aming mga lunch meetings, Mama Mia, dun ka nalaman na si Chris pala ay nagpakalayo-layo na talaga sa mama niya. Ang totoo pala, Mama Mia, ay meron pala talagang mana itong kanyang mama ni Chris. Kaya lang, napuno po ito ng utang. Bagay na ang ginawa ni Adam ay siya na lang ang nagbayad sa mga utang nito kapalit ng mana nito na ngayon ay si Adam na ang sole na may-ari. Sinusuportahan pa rin daw ni Chris ang kaniyang mama sa mga basic needs nito, gaya ng pagkain, renta at kung ano-ano pa. Para sa akin, Mama Mia, oo, mabait naman ako sa mga magulang ko, pero ang mga magulang na katulad ng mama ni Chris, wala talagang dapat simpatya sa kanya eh. Siya naman talaga ang gumawa ng sarili niyang buhay. Siya naman ang gumawa ng sarili niyang higaan, kaya siya rin dapat ang humiga doon. Doon ko naisip, Mama Mia, na totoo pala talaga ang karma. Hindi ko pala talaga kailangang gumante sa pamamagitan ng sarili kong mga kamay dahil karma naman ang gagawa noon. After 4 years ng kasal naming dalawa ni Adam, ay single pa rin ako. Hindi naman ako naghahanap ng kung anumang relationship dahil kontento ako sa sitwasyon ko. Sa totoo lang, Mama Mia, nahihirapan din talaga akong maghanap ng prospect. Dahil maliit lang naman ang mga kakilala ko dito sa lugar namin sa Pilipinas. And sa Singapore, lahat ng mga tao doon ang alam ay kasal ako kay Adam. I have to go far or meet someone new para actually may chance. Ang tagal-tagal na akong sinasabihan ni Adam na umpisahan na namin ang aming divorce proceedings sa papel. Sabi niya, Mama Mia, kahit maging divorce man kami sa isa't isa, I am still entitled 50% sa share ng kaniyang mga assets. Kaya pwede pa rin niya akong gawing beneficiaryo. At that point, Mama Mia, hindi ko naman talaga iniisip na makipaghiwalay kay Adam. Pwede naman akong magstay married to him. Kahit pa nga sabihin niyang wala akong mamanahing assets sa kanya. Yes, Mama Mia, I know. I know na iisipin ninyo na parang napaka-ipokrita ko naman kung hindi ako maghahangad ng mana. Pero malaki naman talaga ang pinapasweldo sa akin ni Adam. At yung parents ko, may sarili na rin namang buhay dun sa Leyte. May sarili na rin mga negosyo, so ako wala na talagang hihilingin pa. Mama Mia, isang araw nandun kami sa business trip namin sa Dubai nung bigla na lang mag-collapse si Adam dahil na heat stroke. Grabe talaga ang init nung araw na yon, plus stress pa talaga kami for a few days dahil sa business deal na hindi na halos matuloy-tuloy. Grabe ang preparasyon namin sa business deal na yon, pero meron talagang parang humahad lang. Mahirap talaga, Mama Mia. Doon ko po nakilala dahil may tumulong sa amin nung biglang mag-collapse si Adam. Itago natin siya sa pangalang Dave. Mama Mia, siya ang tumulong sa amin para madala ko si Adam sa hospital. Nagpakilala ako sa kanya. Ang sabi niya, wag daw akong mag-alala dahil gagawin naman daw lahat ng mga doktor ang kanilang magagawa para sa asawa ko. Nag-usap kaming dalawa. Alam ko, Mama Mia, na malaki ang utang na loob ko sa kanya. Dahil kung wala siya nung mga panahon na nagko-collapse si Adam, ay talagang hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ako pa naman ang klase ng tao, Mama Mia, na madali talagang mataranta. At kapag nataranta na ako, mahihirapan na akong makapag-focus sa kung ano ang dapat kong gawin.
Nagstay kami ng one night sa hospital dahil may mga kailangan pang itest kay Adam. Yung kanyang mga results ay forward na lang daw sa kanyang doktor sa Singapore. So kaya naman bumalik na kaming dalawa ni Adam sa hotel namin para makapagpahinga. Dapat 2 weeks kaming pupunta doon sa Dubai at 2 weeks kaming magsistay doon, pero dahil hindi rin naman natuloy ang business deal doon at hindi naman nakapag-sign, ay nag-desisyon na lang kaming dalawa na umuwi na. The night before kami lumarga pabalik sa Singapore, Mama Mia, ay pumunta ako doon sa hotel reception para tignan ang mga bill charges namin at para isettle na rin lahat ng kailangang bayaran bago pa kami umalis. Doon ay bigla akong nakasalubong yung taong tumulong sa amin, si Dave. He was on his way para makipag-dinner sa kanyang colleague. Tinanong niya ako kung ayos na ba ang asawa ko at sinabi kong ayos naman, Mama Mia. Nagpasalamat ulit ako sa kanya. Masayang kausap si Dave. He is intelligent at makikita mo talagang may malaki siyang sense of humor. Inaya ko siyang mag-coffee muna kami sa lobby ng hotel para man lang makapagpasalamat ako sa kanya ng maayos. Hindi namin namalayan, Mama Mia, na bumaba na pala si Adam galing sa hotel room namin dahil natagalan ako. Nakita niya kaming nag-uusap. Kaya lumapit siya sa amin at nagpasalamat siya kay Dave dahil alam niyang ito ang tumulong sa amin. Sabi ni Dave, huwag kang mag-alala dahil nakapag-thank you na ang asawa mo sa akin ng ilang beses. Nag-usap pa kaming tatlo for another hour pero nag-excuse na ako dahil biglang tumunog ang cellphone ko. It was an important business call so iniwan ko muna silang dalawa. Pagbalik ko, Mama Mia, ay nakita kong parang napakaseryoso na ng kanilang pinag-uusapan. Nasa isip ko noon na baka business din. Baka tinake ni Adam ang opportunity na yon para makahanap ng ibang ka-business deal dahil hindi nga yun natuloy ang pagperma ng business deal na pinunta namin dun sa Dubai. Pag-upo ko, Mama Mia, ay nagngitian lamang silang dalawa na para bang may pinag-usapan na silang dalawa lang ang nagkakaintindihan. Pagbalik namin sa Singapore ay balik sa normal ang buhay namin. Napaka-hectic ng schedule namin dalawa ni Adam. Paglipas ng ilang linggo ay may bigla siyang binigay sa akin na envelope. Nung binuksan ko yun ay nagulat ako dahil divorce papers pala yun. Nagulat ako, Mama Mia, nung sabihin sa akin ni Adam na it's time. Kasi nasa 30s na raw ako at kailangan ko na raw i-consider na maghanap ng lifetime partner ko. Yun talagang totoong kasal. Yung kasal na pag-ibig ang nagdudugtong. Adam, nakikipaghiwalay ka ba sa akin? Pa-joke ko pang sabi. Tumawa siya, Mama Mia, pero sabi niya seryoso siya. Kung kasal ako sa kanya ay hindi talaga ako makakahanap ng disenteng lalaki. Hindi raw ako magkakaroon ng boyfriend kung alam pa ng lahat ng tao na kasal pa kaming dalawa. Sabi ko naman ayos lang sa akin na maging single forever at maging kasal sa kanya. Sign the paper, Grace. Kailangan na lang yan ng signature mo. Pagkatapos, pwede mo nang gawin ang gusto mo. I want you to be happy, to be truly happy. Hinawakan ko ang kamay ni Adam at nagpasalamat ako sa kanya, Mama Mia. Sinabi ko na masaya ako sa buhay na kasama siya. Pero pag-iisipan ko pa rin ang divorce na pinopropose niya. After a few days sa Mama Mia, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa bahay namin. Si Dave. May bitbit pa siyang wine at flowers. Nagulat ako kung anong ginagawa niya doon at kung paano niya nalaman kung saan kami nakatira. Maybe meron silang usapang dalawa ni Adam. Pagdating niya ay pinapasok ko agad siya. Sabi ko, tatawagin ko si Adam pero ang sabi niya, ako raw ang kailangan niyang makausap. Bumaba si Adam at nakita niya si Dave at nagulat ako dahil first name basis na silang dalawa.
Mama Mia, ang hindi ko alam ay sinet up pala ako ni Adam kay Dave. Sabi niya nandito daw si Dave para makita ako. Ano? Para makita? Bakit naman niya ako kailangang makita? Natatawa ko pang tanong. I want to get to know you, Grace. Sabi ni Dave. Alam niyong dalawa, parang may hindi kayo sinasabi sa akin. Pwede bang may mag-explain sa akin kung anong nangyayari dito? Mama Mia, hinila muna ako ni Adam palayo kay Dave at nag-usap muna kaming dalawa ng masinsinan. In-explain niya sa akin na sinabihan pala niya si Dave nung nandoon kami sa Dubai na secretary lamang niya ako at kaibigan lang. Sinabihan niya si Dave na asawa lang niya ako sa papel at may mutual agreement kaming dalawa. Ito ba ang dahilan kung bakit gusto mo ng divorce? Tanong ko kay Adam. Yes. Gusto ko na magkaroon ka talaga ng genuine chance na makita ang isang taong para sa'yo. And Dave is a really decent guy. Smart, successful, tapos mabait ding tao. Mama Mia, nagulat ako sa mga pinagsasasabi sa akin ni Adam. Siya na pala ang nagiging kupido ko ngayon. Siya na pala ang nagiging matchmaker naming dalawa ni Dave. After nung first visit ni Dave ay nasundan pa yon ng nasundan. Nakakatawang isipin, Mama Mia, na parang kinikilig pa talaga ang asawa ko sa aming dalawa ni Dave. Si Dave ay hindi po masyadong gwapo. Hindi katulad ni Adam na talagang parang kinuha sa mga Disney princesses na libro yung mukha o parang sa magazine na perpektong-perpekto ang itsura. Pero may itsura din naman si Dave. Gwapo din naman siya sa kanyang sariling pagkatao. At isa pa, mabait siya, Mama Mia. Hanggang sa tinanong ko na si Dave kung bakit single pa rin siya kahit na may tsansa naman siyang humanap ng babae para sa kanya. Sabi niya ay marami raw siyang ginagawa nung kaniyang kabataan. Galing daw siya sa mahirap na pamilya. Kaya naman nag-focus siya sa kaniyang mga pangarap. Nag-focus siya na i-pursue ang mga gusto niyang mangyari sa buhay niya at hindi siya nag-focus sa paghahanap ng love life. Sure, may mga dinidate daw siya pero nothing serious naman kasi mas inuunan niya ang kanyang ambisyon na maging magandang buhay ng pamilya niya dito sa Pilipinas. Yes, Mama Mia. Dave is also a Filipino. Few years ago daw, Mama Mia, nung mamatay ang kanyang mga magulang. Doon daw niya naisip na gusto niyang magkaroon ng pamilya. Kaya lang, hindi pa raw siya okay noon sa success na nararating niya. Ang gusto niya raw ay magkaroon ng sari-sariling bahay ang kanyang mga kapatid. Ang gusto niya raw ay magkaroon ng sari-sariling negosyo ang mga ito. Ayaw na raw niya na maging mahirap dahil hindi raw maganda sa pakiramdam yon. Lumaki daw sila, Mama Mia, na mahirap sila at yung mga mayayaman nilang mga relatives ay parang minamata lang sila. Kaya ayaw na raw niyang mangyari yon lalo na sa magiging future family niya. Kaya ang gusto niya raw, Mama Mia, ay talagang sikapin na mapabuti ang kanyang sitwasyon. Sikapin na mapabuti ang kanilang mga buhay nang sa ganon ay wala ng mga taong mangmamata pa sa kanila. Wala ng mga taong iisipin pa na isang kahig isang tuka sila at kung may makakilala silang mga mayayaman ay peperahan lang nila. And I can say, Mama Mia, na nag-succeed din naman talaga itong si Dave. May mga mumunting negosyo na siya sa Pilipinas na pinapamanage niya sa kaniyang mga kapatid. At may maganda din siyang trabaho sa Dubai. Mama Mia, after a year of dating, ay naging kami ring dalawa ni Dave. Oo, tinanggap ko na yung divorce na hinihingi ni Adam. After that, Mama Mia, ay naging maayos na ang takbo ng buhay ko. Pagkatapos noon,
After a year of dating ay nagpakasal kaming dalawa. Mama Mia, nung nagpakasal kami ay inisip ni Adam na umuwi na kami ng Pilipinas. Bakit hindi kayo uuwi ni Dave ng Pilipinas para dun kayo bumuo ng sarili ninyong pamilya? Naisip ko naman nung mga panahon na yon na gusto ko sana na sa ibang bansa bubuo ng sarili kong pamilya. At nung mga panahon na yon, Mama Mia, ay na-approve naman ang residency ni Dave dun sa may Sweden. Kaya after a year of being in a relationship, ay nag-migrate kaming dalawa doon at nagpakasal. Mama Mia, nung time na yon ay buntis na rin ako sa unang anak naming dalawa ni Dave. After what we've all been through, Mama Mia, I can say na nahanap ko na rin ang totoo kong kasiyahan. Meron na akong muntikong pamilya kasama ang anak ko, kasama rin si Dave. May pamilya din ako, Mama Mia, na nandito sa Pilipinas. May pamilya din ako sa Singapore, sa katauhan ni Adam at ng boyfriend niya na ngayon ay masayang masaya at very healthy sa buhay nila. Oo, Mama Mia, sa wakas ay nagkaroon na rin ng lakas ng loob si Adam na sabihin sa lahat sa buong mundo ang totoo niyang pagkatao. And yes, nagladlad na rin silang dalawa na magkarelasyon sila ng boyfriend niya. I gave birth to the cutest baby girl na manang-mana sa papa niya. Mama Mia, we kept in touch with Adam. Oo, may mga hindi pa rin nakakaalam ng kanilang totoong relasyon ng lalaking kasakasama niya pero marami na sa mga friends niyang nakakaalam. Yung hindi na lang niya close ang walang alam tungkol sa tunay niyang pagkatao. Pumupunta-punta pa rin kami ng Singapore para bisitahin si Adam. Mama Mia, hindi ko na rin po kinuha ang manang binigay sa akin ni Adam dahil sabi ko sa kanya siya naman ang naghirap noon. Pati si Dave ay ayaw din na kunin ko ang pera na yon. Kayang-kaya naman akong suportahan ng asawa ko at may trabaho din ako ng sarili ko. Mama Mia, ang alam ko po ay okay na si Adam with Chris and Steph. Nagpakasal na rin si Chris at si Steph, Mama Mia, at may 3 na rin silang anak. Oo, medyo friends pa rin kami kayon ni Steph dahil nagka-friends kami sa Facebook nung magbago siya ng account. Napatawad ko na rin sila, Mama Mia, at masayang-masaya na rin ang buhay ko ngayon. Looking back, hindi ko talaga maisip na magiging ganito ang buhay ko. Hindi ko talaga maisip, Mama Mia, na magkakaroon ng ganitong ending para sa akin. Galing sa disgrasya ng papa ko, sa pagiging working student ko, sa pagiging trabahante ko sa isang maliit na construction firm hanggang sa naging escort, hanggang sa maiwan sa altar ng kanyang groom, hanggang sa pumasok sa arranged marriage, hanggang sa nakita finally ang kanyang true love. Mama Mia, kung meron man po talagang malaking bahagi ng buhay ko, yun ay ang pagkakakilala naming dalawa ni Adam. Siya po talaga ang unang naniwala sa akin. Siya ang dahilan kung bakit lumawak ang aking mundo. Siya ang dahilan kung bakit nakakakilala ako ng mga importanteng tao. Ang kanyang mini heat stroke incident din ang naging dahilan kung bakit nagkakilala kaming dalawa ni Dave, ang love of my life. Naisip ko nga, Mama Mia, habang sinusulat ko ang kwentong ito, hindi kaya si Adam ang guardian angel ko na pinadala sa akin ng Diyos? Ewan ko kung totoo na merong mga guardian angel sa katauhan ng mga tao. Pero kung meron man, walang duda. Sa akin, Mama Mia, si Adam po yun at wala ng iba. Oo, may mga pagkakataong nasaktan ako ng husto sa mga pinagdaanan ko sa buhay pero hindi po ako nagsisisi sa mga pinagdaanan ko. Hindi ako nagsisisi, especially marrying Adam. Siguro yung iba, i-judge ang mga naging action ko. I-judge na hindi ko pinahalagahan ang sanctity of marriage, na nagpakasal lamang ako for the sake of material things.
Mama Mia, Adam and I both want to protect everything against his family. But for me, ang pagpapakasal ko sa kanya ay marami talagang naituro sa akin. Oo, hindi kami romantically involved ni Adam sa isa't isa pero naniniwala ako na pagmamahal pa rin ang namagitan sa aming dalawa. A different kind of love. Yes, totoo yun. Kakaibang klaseng pag-ibig pero pag-ibig pa rin. Hindi man romantic, hindi man tulad ng pag-ibig na iniisip ng lahat. May mga worse marriages pa kaysa sa amin. Yung sa amin, hindi naman lang talaga yun business deal kundi marriage that was built on friendship, trust, and mutual respect for each other. Oh, Mama Mia, ay isipin siguro ng lahat na mukhang hindi totoo itong kwento ng buhay ko pero totoo po. Totoong nangyari ang lahat ng ito sa buhay ko. As for Steph and Chris, napatawad ko na sila. Kasi naisip ko, what's the point of bearing grudges? Parang yun lang talaga ang magpapasakit sa puso ko kung hindi ko papakakawalan yung galit na yon. Kaya naman, Mama Mia, natagalan ako sa pagpapatawad kasi binigyan ko muna ng pagkakataon ng sarili ko na pagluksaan ang mga nangyari sa buhay ko. Syempre, hindi rin madaling maloko sa araw mismo ng kasal ko. Pero nung mapakawalan ko na ang galit na yon, ay pinatawad ko na rin sila. Madali ba? Hindi po. Hindi po talaga madaling magpatawad. Pero, naisip ko rin na kung hindi nangyari ang mga bagay na yun, wala sana ako ngayon sa posisyon ko. Hindi sana ako ganito kasaya ngayon. Hindi ko siguro maranasan ang mga bagay na naranasan ko nung iniwanan ako ni Chris. Nisip ko the present is more important than the what ifs. Kaya hindi ko na lang inisip yung mga what if na yun, what if natuloy ang kasal naming dalawa ni Chris. Tinanggal ko na yon sa sistema ko. Beside, every time natitignan ko kung gaano kasaya si Steph and Chris together, na-realize ko, Mama Mia, si Steph ang dahilan kung bakit nagbago si Chris at hindi ako. Si Steph ang totoo niyang mahal. He really did not love me. Siguro naging tolerant lang siya sa akin dahil nga sa pamimilit sa kanya ng nanay niya. The way he looks at Steph made me realize na wala naman palang nawala sa akin, Mama Mia. Kasi si Chris was never mine to begin with. Hindi naman talaga siya naging akin. Kay Steph naman talaga siya. They say, Mama Mia, people's lives are like strings. Kapag nakita at nakilala natin ang isa't isa, nagkadambuhol-buhol lang mga strings na yon. Kasama ang strings ng iba. Yung ibang mga strings ay nagiging maluwag. Yung iba naman ay nagkakabuhol, buhol, at hindi na matanggal-tanggal pa sa pagkakabuhol ng isa't isa. Para sa sugar daddy ko, Adam, sugar daddy ang tawag ko sa kanya dahil siya naman talaga ang umahon sa akin sa tunay na hirap na kinasadlakan ko. Thank you. Masayang-masaya ako dahil pinagtagpo tayo sa buhay na ito. Our fate is to love each other in ways na pwedeng i-judge ng iba, pwedeng ma-misunderstood ng iba, pero pwede ring maintindihan ng iilan. Ikaw ang best friend ko. Ikaw ang savior ko rolled into one. You will always have a special place in my heart. At kung dumating man ang panahon na ako naman ang kakailanganin mo, kung dumating man ang panahon na ako naman ang magbabalik ng mga favor na ginawa mo sa akin sa walang pag-aalinlangan, oo. Oo agad ang sagot ko at tutulungan kita sa kahit na ano pa. Kahit hindi ko kaya, kakayanin ko para sa'yo. May lugar ka sa puso ko at sa bahay ko kahit ano pa mang mangyari. Mama Mia, para po sa inyong mga listeners and viewers na dumadaan ngayon sa mahihirap na bahagi ng kanilang buhay, just hang on. Steady ka lang dyan.
Maaalis ka rin sa sitwasyon mong yan. Darating din ang ginhawang hinihintay mo. Mama Mia, kailangan lang talaga nating lumaban sa buhay. Lahat naman tayo ay dumadaan sa hirap. Lahat naman tayo ay dumadaan sa problema. Pero trust me when I say better days are coming. And while waiting, dapat pinoposisyon mo na ang sarili mong maging handa sa mga blessings na ibibigay sa'yo. Wag na wag ka talagang mag-give up. Lagi mong isipin na kayang-kaya mo lahat ng mga pagsubok. Lagi mong iisipin na iba naman ang mangyayari bukas. Kung hindi ngayon, darating ang panahon na lahat ng hinihiling mo, na lahat ng ligayang inaasam-asam mo ay magiging iyo. Lagi sana nating tatandaan na walang magandang bagay na dumarating ng basta-basta lamang. Lahat ng mga magaganda at masasayang bagay ay pinaghihirapan. May it be love, success, or wealth. Kailangan mong maghirap, kailangan mong pagtrabahuan para kapag dumating na ay maa-appreciate mo. Para kapag dumating na ay hinding-hindi mo na pakakawalan pa. At kapag dumating ka na sa araw na yon, kung saan nakuha mo na lahat ng mga pinakaasam-asam mo, babalikan mo ang mga paghihirap mo ngayon. At masasabi mong, buti na lang pala at hindi ako bumigay. Buti na lang pala at nanatili akong maging matatag. Dahil ito pala ang kahahantungan ko. I hope na may natutunan po kayo sa mga naging experiences ko. This happened to me more than a decade ago na, Mama Mia. So iisipin mo na medyo may edad na rin talaga ako ngayon. And to some people, Mama Mia, na nagtatanong kung bakit ang isang babaeng may edad na ay nagbabother pa rin na isi-share ang kanyang story. Well, time and lesson. Marami akong oras sa mga kamay ko at naririnig ko ang lahat ng mga nakaka-inspire na kwento dito sa channel mo. At naisip kong meron rin akong napaka-importanting life lesson na pwedeng ibahagi sa inyo. Gusto kong i-encourage kayong lahat na wag bibitawan ng pag-asa kahit gaano pa man kahirap ang buhay. Life has its beauty. Oo, may hirap ang buhay, may masakit, may mapait, pero sa likod ng mga yon ay may mga mumunti pa ring mga beautiful moments na kailangan nating i-cherish. With a childlike abandon, kailangan nating hawakan ang lahat ng meron tayo. Lalong-lalo na ang pag-asa, tapos i-enjoy lang natin ang ikot at agos ng buhay. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia. Lubos na nagmamahal, Grace. Ay naman talaga tong kwento ni Grace, parang mga kwento na nababasa natin sa mga pocketbooks, mga ganon. Pero talagang totoong may mga ganitong pangyayari sa buhay ng isang tao. Lahat tayo kanya-kanya ng mga pagsubok at kanya-kanya rin ang blessings na binibigay sa atin. Huwag tayong mainggit sa iba na yung iba ang blessings nila ay wealth, yung iba ang blessings naman ay happy family, kasi darating at darating din yung sa atin. Huwag lang nating kakalimutan na i-appreciate ang mga maliliit na mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Maliliit na mga magagandang memories, magagandang moments na i-cherish natin for the rest of our lives. Dapat wag natin yung kakalimutan. Dahil kapag marunong tayong magpahalaga sa mga mumunting bagay, for sure pagkakatiwalaan tayo ng Panginoon sa mga malalaking bagay. A grateful heart is always the happy heart. Kasi kung madali kang maging masaya sa mga maliliit na bagay, I believe ikaw ang pinakamasayang tao sa buong mundo. And I believe na dito sa mundo, kailangan lang naman talaga nating maging masaya. Oo, may mga pangarap tayo, may mga ambisyon tayo. Pero kapag hindi pa natin natutupad yon, huwag tayong mawala ng pag-asa dahil matutupad at matutupad din yon. At kung hindi naman,
matupad ang mga pangarap na yun dahil hindi yun para sa atin, at least naging masaya tayo dun sa journey. Naging masaya tayo dun sa mga mumunting bagay na mga nangyayari sa atin na mga positibo, hindi ba? Lahat po ng mga negatibong nangyayari sa atin, lahat po yun ay blessing in disguise. Kasi kung hindi leksyon ang natututunan natin doon, matutunan po nating maging matatag, matutunan po nating lumaban sa lahat ng hamon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo ang kwento ni Grace, please do not forget to like and share this video. And syempre, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe nitong ating channel, subscribe ka na please and click the notification bell para lagi ka pong updated sa bawat video na ating ilalabas. And syempre na rin, kung may sarili ka ring kwento ng buhay mo na gusto mong marinig na i-air natin dito sa ating programa, huwag ka na mag-hesitate dyan. Email ka na please. Bilis-bilisan mo na. Yan ang email address natin, yung blue sa baba. mamamiacdo0317@gmail.com. At syempre sa mga nakikinig ngayon na gusto ring makipag-business deal or what, dyan din po kayo mag-email. And sa mga scammers dyan na nag-i-email, oy, tigil-tigilan nyo yan. Magbanat kayo ng buto, okay? And syempre, maraming salamat po sa lahat ng inyong mga suporta sa akin. Pakitodo nyo na lang din yung support na yan. Paki-like and follow na rin ng iba nating mga social media accounts, Mama Mia Cagayan de Oro, on Threads, Instagram, Facebook, and TikTok, okay? Follow nyo na rin yan. And as promised, ayun, may babasahin tayong mga ilang pa-shoutout dito. Hi kay Tessa Santiago, maraming salamat sa pakikinig. Ariston Maniago, salamat din. Christy Carpentero, thank you so much. Hello kay Jayran, Geraldine, kay Mary Joy Alpido, maraming salamat sa pakikinig. Hello rin kay Adolfo Ibarvia. Maraming salamat. Dominic Malilin. Hello rin sa ating tagapakinig na si Norhata Beda. Maraming salamat naman at nakikinig ka na dahil matagal-tagal na raw siya. 2 weeks na siyang hindi nakapakinig. Nako, magmumukbang ka talaga. Evangeline Cinco, maraming salamat. At sa lahat po ng mga gustong magpapa-shoutout, comment down below kung hindi man po mabasa sa susunod. Sa mga susunod pang video, maraming video pa po tayong gagawin. Thank you so much sa inyong walang sawang pagsuporta. Ako po si Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.